Now some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all the clouds away. Praise Him in the morning light, praise Him in the noonday bright, praise Him each and every night, praise Him every day. Praise Him when you're feeling blue, troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Now some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all those clouds away. Praise Him in the morning light, praise Him in the noonday bright, praise Him each and every night, praise Him every day. Praise Him, everybody, praise Him when you're feeling blue, troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Praise Him in the morning light, praise Him in the morning, praise Him in the noonday bright, praise Him in the praise Him each and every night, praise Him every day. praise Him, everybody, praise Him When you're feeling blue, troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Praise Him in the morning light, praise Him in the morning, the noonday bright, praise Him in the noontime, every night, praise Him every day. praise Him, everybody. Kapag may Kristo ka na, huwag kang bumitaw. Patuloy niyong panghawakan ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Napakamalas mo kapag nasa katotohanan ka na. Tumalikod ka pa. Kapag hindi mo alam yung tunay na aral, madadaya ka. Mamatay man tayo, mabuhay, dapat sa Panginoon tayo. Sapagkat ang pangako niya ay hindi magluluwat sa darating mga kapatid. Magtatagumpay tayo sapagkat kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Isang mapagpalang oras ng panunood, mga minamahal na mga kapatid. Happy Sabbath po sa inyong lahat. Sa maligayang araw ng Sabbath, ang atin pong ipinapaabot sa inyo pong lahat, mga ginigiliw naming mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa iba't ibang dako ng mundo na nakasubaybay sa mga oras na ito. We are so blessed this wonderful Sabbath morning sapagkat tayo po ay binigyan ng Diyos ng bagong buhay, bagong lakas at bagong pag-asa upang haharap na naman sa panibagong hamon ng buhay, mga minamahal na mga kapatid. Ano po? Kaya sa mga oras na ito, binabati natin ang atin pong mga top fan, ang atin pong mga suking taga-subaybay, ang Rooftop Seventh-day Adventist Church at lahat ng mga membro dyan. Binabati of course natin yung may-ari ng studio, yung ating pinaglalayban, Kuya Darwin at Ate Terry Silapan. No? Binabati natin. Of course, ang kanila pong dalaga na nag-birthday ngayon, si Neneng, ayan, Cherry, no? Happy birthday po. At of course, mga minamahal, at akin pong hinihiling na paki-share po ng ating programa para po marami po ang makinabang, marami ang mabless sa ating pong paglilingkod sa mga oras na ito, mga kapatid. At dalangin ko sa Diyos, samantalang kayo madatnan ng programang ito, ay nawa nasa mabuti kayong kalagayan, merong malusog na pangatawan at merong masiglang pananampalataya. Dapat nating pasalamatan ng Panginoon sapagkat sa araw ng Sabat na ito, nakagising tayo at taglay natin ang bagong blessings ng Panginoon na patuloy nating nagagamit, mga minamahal na mga kapatid ko. Ano po? Kaya salamat sa Diyos sapagkat tayo ay muling binigyan ng pagkakataon
para mag-aral ng kanyang mga leksyon at tuloy-tuloy po tayo hanggang divine, no? Mga minamahal na mga kapatid. Bago po tayo magpasimula sa ating leksyon at bago tayo makapakinig ng awitin, huwag nating kalimutang humingi ng gabay ng basbas ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Let us pray. Mahal naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, mahabagin, mapagbiyaya at mapagmahal. Lubos kami nagpapasalamat sa inyo, dakilang Diyos, sa kabutihan na patuloy naming nararanasan mula sa inyo. Salamat po sa bagong buhay, bagong lakas at bagong pag-asa na taglay namin sa mga oras na ito. Salamat po sapagkat napakabuti ninyo sa amin. Purihin ka o Diyos sa araw ng Sabat na ito. Salamat po sa isang wonderful Sabbath na inyong pinagkaloob sa amin upang kami sa pamamagitan ng online worship ay makapakinig muli ng inyong mga gandang mga salita o nagbibigay sa amin ng inspirasyon at kapakinabangan, magdudulot sa amin ng mas malapit na relasyon sa inyo, dakilang Diyos. Sa mga oras na ito, amin pong hinihiling ang patnubay ninyo'y maranasan namin. Pangunahan po kami ng banal na Espiritu upang ang paglilingkod namin maging kaya-aya sa inyong harapan, maging blessing sa amin pong taga-subaybay. Salamat po sa pagdinig sa aming mga dalangin sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, sa mga oras na ito, bago tayo magsimulang pumalaot, mag-review ng atin pong leksyon, ay makapakinig muna tayo ng isang magandang awitin mula sa Anchor SIM. Ang pamagat ay Kung si Kristo ang iyong sandigan. Buhay mo, kaibigan, ay puno ng kaguluhan. Mga pagsubok na iyong nararanasan, lahat ng yan ay may hangganan. Kung si Kristo di kanya pababayaan. Kung si Kristo ang iyong sandigan, buhay mo ay may kasiguruhan. Sa maghapon, di kay nagtatanong kung sino sa'yo ang tutulong. Mga mata mo'y itingin sa langit at ang pag-asa ay iyong makakamit. Kung si Kristo ang iyong sandigan, di kanya pababayaan. Kung si Kristo ang iyong sandigan, buhay mo ay may kasiguruhan. Kaya mahal kong kaibigan, sa Diyos ika'y magtiwala. Kaya diyan ika'y panggahan, at ang tagumpay ay iyong makakamtan. Kung si Kristo ang iyong sandigan,
Buhay mo ay may kasiguruhan. Kung si Kristo ang iyong sandigan, di kanya pababayaan. Kung si Kristo ang iyong sandigan, buhay mo ay may kasiguruhan. Buhay mo ay may kasiguruhan. Kung si Kristo ang iyong sandigan. Salamat po sa isang magandang awitin. May pamagat, kung si Kristo ang iyong sandigan. Ang awiting yun, mga minamahal na mga kapatid, nagpapaalala sa atin na saan mang bagay dapat nakasandal tayo sa ating Panginoon. Sapagkat alam natin, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ang Diyos ay hindi naglikha para pabayaan niya. Ang Diyos ay hindi naglikha para talikuran niya, kalimutan niya. Kundi nilikha niya at nagmamalasakit siya, kinikare niya yung kanyang mga anak at hindi niya pinababayaan. At saksi tayong buhay niyan, mga kapatid, sapagkat sa kabila ng ating mga naranasan, atin pong naramdaman ang kanyang pag-iingat sa atin, nararamdaman natin ang kanyang biyaya, ang kanyang habag, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang proteksyon sa atin, mga minamahal na mga kapatid. Ano po? Kaya nga ang sabi doon sa awit, sa Diyos tayo'y magtiwala, sa Diyos tayo'y lumapit, mga minamahal, at siya lamang ang ating sandigan, mga minamahal na mga kapatid. Sa mga oras na ito, atin pong tatalakayin, ito po'y continuation, doon po sa atin pong lesson na nagdaang Sabado, may kinalaman sa buhay ni Joseph, mga minamahal na mga kapatid. At nakita natin kung paano nagtiwala si Jose sa kanya pong Diyos na pinaglilingkuran. At alam niya, yung kanyang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay buhay at hindi siya pinababayaan. Sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao at ng karanasan, laging nakahanda ang Diyos nang naghanda lagi siya ng paraan para maibaling sa kanya ang tao, mga kapatid ko. At lagi siyang may paraan, laging nakahanda yung kanyang plano, anuman mangyari sa iyo, mga minamahal. Kaya nga, everything happen for a reason, mga kapatid. No, happens for a reason. Ngayon ang ating pong leksyon, mga kapatid, ay napakaganda. Ang pamagat po ay rest, relationships, and healing. Ayan, napakaganda. Kapahingahan, ugnayan, at kagalingan. Aba, napakaganda, mga kapatid. Meron ka ng kapahingahan, meron ka ng ugnayan, at meron kang kagalingan. Ito po ay isang sentro ng pag-aaral na kung saan ang kwento ay nakatuon sa pangyari sa buhay ni Jose. Pangyari sa buhay ng kanyang mga kapatid, ganon din po sa kanyang tatay, mga minamahal na mga kapatid. Kung atin pong titingnan yung pong memory text ng atin pong leksyon, ayan, ay makikita natin, mga kapatid, sa Genesis chapter 45 verse 5 na sinasabi, ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari, sabi ni Jose. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Itong eksenang ito, mga minamahal na mga kapatid, ito na yung panahon na kung saan ay nagpakilala na si Jose sa kanyang mga kapatid na ang wika niya, akong si Jose na inyong kapatid, mga kapatid ko, na kung saan ay para bagang naalala, talagang naalala ng mga kapatid niya na itong si Jose na kanila pong hinulog sa balon, ibininta at nais pangang patayin. At ang pagpakilala o ang kwento ng mga kapatid niya noong sila'y umuwi doon sa kanilang magulang na si Jacob ay ang sabi, mga kapatid, kilalanin mo ang damit na ito na nilapa ng malaking hayop na kung saan ay
ano ba tawag doon, na nagkapunit-punit at punong-puno ng dugo, mga kapatid. Ang problema ay napakagaling gumawa ng kwento ng kanyang mga kapatid. It's because of inggit, mga kapatid, tsaka selos. Naalala niyo yung sermon natin kagabi, yung ating message sa Kalapan at sa Noveleta. Nandoon yung inggit, yung selos na nangingibabaw sa puso ni Cain. Ganon din sa mga kapatid ni Jose. Dahil doon sa kanyang tinatawag, mga kapatid, na panaginip noong tali noong trigo ba tawag doon, yung uhay, na lahat ng pagkatapos tinali, lahat nakayuko, nakabow down sa isang bigkis ni Bisaya tuloy. Bigkis ni Jose, mga kapatid. And then naiyak, at ang sabi pa nga ng tatay niyang si Jacob, mga kapatid, hanggang sa siya mamatay, magluluksa siya, napipighati siya sa minamahal niya, sapagkat alam niyo yung mga magulang sometimes minsan ay meron silang favoritism na kanilang mga anak, mga kapatid. Ano po? Kaya kung ating titingnan, ay ito yung nangyari, mga minamahal, na noong nagkaroon ng kagutom sa buong lupain, wala nang makain sa lugar nila Jacob, mga kapatid, at nabalitaan nilang sa Ehipto ay merong abundance ng pagkain, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Jacob, pumaroon kayo, inutusan niya yung kanyang mga anak na mga lalaki, ay pumunta kayo roon at bumili ng pagkain. At hindi nila nalalaman yung palang namumuno roon na second to the highest sa Pharaoh, sa Paraon, walang iba yung kanilang kapatid na si Jose, mga kapatid. Noong nagpakilala si Jose, mga minamahal, ay lubos na naiyak, lubos na talagang tumangis yung mga kapatid, na para bagang matindi yung kanilang pagsisisi. Alam niyo, mga kapatid, yung matinding pagsisisi, makikita mo sa isang tao no? Kapag siya talaga'y serious sa kanyang pagsisisi. Yung iba kasi pag nagsisi sa bibig lang no? Dito lang sa nguso, sa mouth lang. Pero yung pagsisisi ay mayroong pagtangis na kung saan talagang kanila pong pinagsisisihan yung kanilang ginawa. Ngayon, sa sobrang kalungkutan nila, tumangis sila at yumuko sa harapan ni Jose. At ang sabi ni Jose dito sa talata, sabi, mga kapatid, huwag na kayong malungkot. Aba, napakaganda yung payo, mga kapatid, ano? Huwag niyo nang sisihin ang inyong sarili sa inyong ginawa sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Nakita ninyo, bagaman si Jose bininta, bagaman si Jose ay hinulog sa balon, maraming paraan, mga kapatid, na ginawa. Ngunit ang Diyos naghanda siya ng mas magandang plano. Yung pala ginamit si Jose. Hindi siya kumbaga tsamba lang o nagkataon lang na ibininta, kundi naging way din ito para ang Diyos naghanda na doon na itong si Jose ang gagamitin niyang lalaki para magtubos ng maraming buhay sa kabila ng kagutom, mga kapatid ko. And Joseph recognized that God was the one who sent him sa Egypt para maging instrumento, mga minamahal na mga kapatid. Kaya kung ating titingnan, ang sabi dito sa ating lesson, mga minamahal na mga kapatid, noong kasi nagkaroon ng nakulong yung dalawang tauhan ng Pharaoh, yung isa ay yung mayordomo at yung isa naman ay yung tinatawag nating panadero, ay gumugol pa ng 2 taon si Jose sa kulungan. O di ba ganong nanaginip yung dalawa at ikwinento ni Jose yung tinatawag nating explanation, pinaliwanag niya anong ibig sabihin ng panaginip, ay nakalabas yung dalawa. Yung isa namatay at yung isa buhay. At ang sabi ni Jose, alalahanin mo ako, Ginoo, kapag nandoon ka, nakabalik ka na sa iyong trabaho. Problema naman nakalimutan, no? Mga kapatid, alam nyo, siguro sa ating panahon, kung ganito ang nangyari, meron kang natulungan, abis nakalabas, nakabalik sa trabaho, sasabihin mo, alalahanin mo naman ako pag nakalabas ka na, no? Baka matulungan mo ako. Kung nakalimutan at nakalabas ka sa sarili mo, pag nagkita kayo, sasabihin nyo siguro, wala ka talagang utang na loob, tinulungan kita, ginanito kita, pero wala kang, ang ganti mo sa akin ay kinalimutan mo ako. O, diba mga kapatid? No? Posibleng ganon ang magiging reaksyon ng tao. Subalit, mga minamahal na mga kapatid, ay naging way din na kung saan ang Pharaoh o yung Paraon ay nakita nating nagkaroon din siya ng panaginip na kakaiba. Nakita niyo, mga kapatid, yung may papayat na baka, yung matataba,
kinain yung payat, yung matataba, naubos mga kapatid. At dito, nung nagkaroon ng panaginip ang Paraon, nakakaiba, no? Napaka-unique na panaginip mga kapatid, na walang sino mang makapagpaliwanag. Kahit isa doon sa mga matalino niya na lingkod sa lugar ng Ehipto. Kaya kung ating titingnan, noong nagkaroon ng panaginip ang Faraon na kung saan ay walang makapagpaliwanag, naalala ngayon nung mayordomo mga kapatid, yung kanyang naging kaibigan sa kulungan, walang iba si Jose mga kapatid. At nung naalala niya, mga minamahal ko na mga kapatid, ang sabi niya ay meron akong kaibigan doon sa kulungan, isang binatang Hebreo, no? Na siyang nagpaliwanag sa aking panaginip nung ako pa'y naroon. Pinatawag ngayon si Jose mga kapatid. At ang sabi, ganito ang aking panaginip. Ngayon, mga minamahal, ang sabi sa ating leksyon, sinabi niya kay Faraon kung paanong ipaniliwanag ni Jose ang kanyang panaginip, mga minamahal, sa paningin ng panadero. Hindi inangkin ni Jose na siya ang nagpaliwanag sa panaginip. Ngunit sa halip ay niluwalhati ang Diyos. Ang sabi pa nga ni Jose, wala sa akin, Diyos ang nagbibigay ng sagot sa kapayapaan kay Faraon. Aba, napakaganda mga minamahal nung tinatawag nating pag-recognize, pagkilala ni Jose doon sa Diyos na nagbigay ng talento o ng talino para ipaliwanag yung pong panaginip ni Faraon na kung saan may kinalaman sa kagutom na 7 years na abundance ng food at 7 years naman yung pong kagutom, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga kung ating titingnan, kung inyong babasahin yung buong istorya ni Jose, mga minamahal, nakikita natin napakabuti ng Diyos. Bakit? Si Jose kakaiba nag-iisang Hebreo doon pero ginamit siya ng Diyos. Una, para makilala ng mga Ehipto o Ehiptohanon, mga Ehipsyo, na meron talagang tunay na Diyos sa langit na kayang magbigay ng paliwanag doon sa panaginip na kung saan mangyayari sa future at para mapaghandaan, mga minamahal. At kung atin pang titingnan, ang sabi rito sa ating leksyon, mga minamahal, nakita naman natin yung panaginip ay merong 7 years ng kasaganaan at susundan siya ng 7 years mga kapatid ng kagutom. At nakita ninyo, after na may paliwanag ni Jose yung pong panaginip, nagbigay pa siya ng tinatawag nating suggestion, mga kapatid, kung papaano mapaghandaan itong 7 years ng kagutom, mga kapatid. Aba, napakaganda. At nirecognize yun, mga kapatid. Kaya nga, noong nagsuggest si Jose, nakita ng Faraon, aba, magandang plano ito. Kakaiba yung kanyang suhestyon. Kaya ang nangyari, mga kapatid, ang sabi sa ating leksyon, ang kapatid na si Jose ay ginawang unang ministro ng Faraon. Kaya siya yung second to the highest sa Pharaoh. At ang sabi rito, siya ikinasal kay Asenat at nagkaroon sila ng 2 anak na si Manase at si Ephraim, mga kapatid. Aba, nakita ninyo, napakaganda ng kanyang karanasan. Siya ay nakulong, siya ay pinaratangan, siya ay tinawag nating bininta, inihulog sa balon. Matindi din yung karanasan niya. Pero sa kabila ng lahat, ang Diyos pala merong napakagandang plano sa kanya, mga minamahal na mga kapatid ko. Ano po? Kaya kung ating titingnan sa ating leksyon, ay naging successful si Jose doon sa kanya pong karanasan sa Ehipto. At hindi nagtapos doon yung kanyang pagtatagumpay bilang ministro ng Ehipto, mga kapatid ko. Ayon sa atin pong leksyon, ay kinakailangan muna ni Jose harapin, no, ang nakaraan niya. At ang sabi rito ay talagang pinaghahandaan niya yung first year, second year hanggang sa 7th year hanggang magtapos yung pong kagutom, mga kapatid. At ang sabi rito, ang napagandang eksena, yung pong muli silang nagkatagpo ng kanyang mga kapatid. Ano ba yung pagkakatagpo nila roon? Na kung saan dumating doon, yung muko may dala silang pilak, may dala silang kanilang pera, no, sa atin pera, ay kanilang ibibili ng pagkain, mga kapatid. Nung makita ni Jose, malaman niya, mga kapatid niya, nakita niya, si tumakbo sa kwarto, humagulhol, mga kapatid, sa iyak. Bakit? Siyempre, kapatid mo, maiyak ka dahil namimiss mo sila sa kabila ng ginawa sa iyo, mga kapatid. No? Siguro nung panahon ni Cain at ni Abel, kung hindi lang pinatay ni Cain si Abel, no, isang vegetarian na mamamatay tao. Siguro kung binugbog lang niya, mapapatawad pa rin siya ni Abel.
Problema, paano mapatawad ni Abel? Pinatay, mga kapatid, no? At ang sabi rito, mga kapatid, iba na ang sitwasyon nang huli silang magkita. Ang laki ng pinagkaiba, mga kapatid. At ang sabi rito, maaari niyang piliin ang parusa o kapatawaran o ano ang gagawin niya at bakit. Ano ang magiging reaksyon o ano ang nagiging reaksyon o pasya ni Jose sa kanyang mga kapatid nung sila nagkita? Kanya bang paparusahan? Kasi he has the authority, he has the power, mga kapatid, no? O di kaya kanyang patatawarin bilang lingkod ng Panginoon o di kaya bilang mga kapatid niya o bilang siya kapatid, no? Kaya dito ay itatanong sa ating leksyon, meron bang nagbago nung after nung pangyayari na yon? Meron bang pagsisising ginawa yung kanya mga kapatid? Patatawarin ba sila ni Jose? At sino ang dapat mauna? Ano ang susunod na mangyari? Kaya pag-aralan natin, mga kapatid, no? Ang mga bagay na ito sapagkat meron na pagandang leksyon natin pong matutunan. Ang sabi po sa 42:11 ng Genesis, kung meron bang nagbago, alamin natin. Kaming lahat, ang sabi doon nung sila'y nakarating, kahit kilala ni Jose yung kanya mga kapatid, tinanong, sino kayo? Taga saan kayo? Ano ang sadya ninyo? At baka mga espiya kayo. Kung inyong babasahin yung Genesis chapter 42 verse 11, sabi rito, kaming lahat ay anak ng isa lamang lalaki. Kami ay mga taong tapat. Ang iyong mga lingkod ay hindi mga tik-tik, no? Alam nyo, huwag itong basahin ng Pabisaya, kundi pabasahin ng Patagalog para hindi maiba ang ponto, mga kapatid. So, pinakilala nila, Ginoo, sabi nila ay Panginoon kasi tawag, Master. Ay hindi kami mga espiya, no? Hindi kasi, iniisip nila na pinartangan silang spy sapagkat yun ang sabi ni Jose, baka mga spy kayo pumunta rito. At ang sabi rito, gayon pa man naalala ni Jose na sila ay seloso, mainggitin, mamamatay tao at mamamatay kapatid. Naalala niya kung gaano ka katawag nito yung kasama yung kanyang mga kapatid. Si Jose kasi isa sa napakabait na kapatid, napakamasunurin, malapit sa puso ng kanilang ama at tinahian ng magandang kasuotan na mahaba. Talagang nainggit yung kanyang mga kapatid. At bagaman naalala ni Jose, ang sabi dito, mga kapatid, ay sa ating leksyon pinagtatanong ni Jose, kumusta ang inyong kapatid na si Benjamin? Baka ginawa niyo siya ng masama. Kumusta ang inyong ama? Hindi, pero napansin niyo, hindi nagtaka hindi naisip ng kanyang mga kapatid, bakit kilala nito ang ating tatay o yung kapatid nating si Benjamin, no? Kasi ang tanong ano ang ginawa ninyo sa kanya kay Benjamin? Inalagaan ba ninyo ang kanyang ama o yung ama ninyo? Hindi nagtaka. Pero kung ating titingnan, mga minamahal na mga kapatid, ang sabi rito, ang pag-aalaga sa mahina at walang laban na isa sa mga prinsipyo ng Biblia ang pinanghawakan ni Jose. Nakita ninyo? Sapagkat siya ay merong mabuting puso, mga kapatid. Kaya nga, nung tinanong niya, hindi naisip ng kanya mga kapatid kung sino bakit kilala, mga kapatid ko. At doon na-realize nila, naalala nila yung pang-abusong ginawa nila sa kanilang kapatid na namatay. Kaya nga ang kwento sa Biblia, ang sabi nila ay meron kaming isang kapatid na namatay na, kinain ng hayop o talagang pinatay ng hayop, at mayroon silang isang kapatid na naiwan at yun yung si Benjamin na doon sa kanilang tatay. At yung kanilang tatay ay matanda na ayon sa kanyang report. So dito sa ating pag-aaral, mga kapatid, ang sabi sa ating leksyon, ang abuso sa pamilya ay isa sa pinakaseryoso dahil kalimitan itong tahimik. Walang dapat palampasing physical, sexual o emotional na pang-aabuso. Totoo yan, mga kapatid ko. Minsan ang nakakaalam yung family lang, mga kapatid, sa pinagdadaanan. Kaya nga, kung ating titingnan, ay grabe yung suffering ng naranasan, yung matinding pighati, no, ng emotions ng kanilang father na si Jacob, mga kapatid, nung malaman niyang namatay si Jose. Ayon sa report, no, maling report ng kanilang mga kapatid. At ayon dito, sabi, mga kapatid, sa ating leksyon, sa kabutihang palad, mabuti naman ang kalagayan ng kanyang ama at kapatid at nagbago ang sitwasyon. Bakit? Kasi nung binili, mga kapatid, unang nandun na sila sa Ehipto, kung ating titingnan, ay ang sabi ni Jose, na kung saan ay gusto niyang makita yung bunso, si Benjamin. Kaya ang pasya niya, iiwan yung isang kapatid para siguradong babalik sila. Sinong kapatid yun? Si Simeon, no? Kung hindi ako nagkakamali, ayon sa atin pong leksyon. And then, dapat sigurado, ang problema,
mga minamahal na mga kapatid, ay pagdating nila doon at kagandahan pa nito, no, bago makauwi sila, kagandahan pa nito, noong sila po ay pauwi na, dala-dala na yung kanilang mga pagkain, yung supot ng kanila pong pilak o yung kanilang pera, andun sa pagkain na dala-dala nila mga kapatid. Andoon. Nagtaka sila. Bakit ganito? Pinabalik ni Jose. Ilagay ninyo sa kanyang mga tauhan. Yung pong pilak, yun na supot ay ilagay ninyo doon sa sako na kanilang nilalagyan. Kopa? Correct. Ngayon, kung ating titingnan mga minamahal na mga kapatid, ay pagdating doon, ang sabi nila, kinausap yung kanilang tatay, si Jacob, na kung saan nag-request itong ministro na isama yung kanilang kapatid na si Benjamin. Ang problema, ayaw nung tatay ni Jacob. Bakit? Sapagkat kung ating titingnan mga minamahal na mga kapatid, ang rason ng kanilang tatay, sasabihin niya na wala na yung anak kong si Jose. Baka hindi na rin makabalik sa akin ang aking anak na si Benjamin, mga kapatid. Di ba nakita nyo? Alam nyo mga kapatid, nakita ko dito yung pong grabe na pagmamahal ni Jacob sa kanyang mga anak. No? Malapit sa kanyang puso. Baka yun ang ikamatay niya, mga kapatid. Ang sabi naman ni Huda, no? Si Huda yata yung nagsabi rito, na kung saan ay sinabi niya na sagot ko po ang kapatid kong si Benjamin. Hindi ako uuwi hanggang hindi siya kasama. Ang problema mga kapatid, dumating yung panahon na pumayag yung tatay. Dinala nila roon. Ang kagandahan pa, nagkaroon ng celebration. Pinakain, no, mga kapatid. At si Jose, lagi pupunta doon sa kwarto niya para kumain, mga kapatid. Kumain. Para umiyak, mga kapatid ko. Talagang nandoon yung kanyang tinatawag nating reaction niya, yung emosyon niya nung makita yung kanya mga kapatid, na miss na niya. Bagaman sa kabila nung ginawa ng kasamaan, hindi siya nag-isip na gumawa ng masama sa kanya mga kapatid. Bagkos kanya itong sinubok kung talagang tapat na magsasabi ng katotohanan sa bawat tanong na kanyang binibitawan, mga minamahal na mga kapatid. And then, nagsabi naman si Jose na iiwan ninyo ang kapatid niyong si Benjamin at kayo umuwi na. Yun ang masaklap, no? Ay nakiusap, no? Kung ating titingnan, nakiusap si Huda kay Jose para kay Benjamin. At ang sabi dito mga kapatid, nang magkagayon, lumapit si Judas sa kanya at sinabi, O Panginoon ko, pahintulutan mo ang iyong lingkod na magsalita sa pandinig ng aking Panginoon. At huwag nawang magningas ang inyong galit laban sa inyong lingkod, sapagkat ikaw ay kagaya ni Paraon. At nakiusap silang mga kapatid na isama si Benjamin dahil yung tatay nila baka mamatay kung hindi makita si Benjamin, mga minamahal. Kaya yung ating titingnan mga kapatid ay talagang mayroong malaking pagbabago. Dati, si Jose ay kanilang hinulog sa balon. Pinagsinulingan sa kanilang tatay na namatay na yung si Jose. Pero ngayon, sa pagkakataong ito, nagkaroon ng pagbabago. Bakit? Yung kanilang bininta, yun ang nakatulong ngayon sa kanila para makasurvive sila for 7 years ng kagutom, mga kapatid. O nakita natin, no? 7 years of famine, mga kapatid ko. Ngayon, dito po sa tanong, nagsisi ba yung mga kapatid niya? No? Sa Genesis chapter 42 verse 21, mayroong binanggit dito, sabi rito. At sila'y nagsabi-sabihan, katotohanan tayo'y salarin tungkol sa ating kapatid. Aba, inamin nila na sila yung salarin. So dito pa lang, yung pag-amin na ikay makasalanan, malaking punto yun mga kapatid, kahit tayo. Yung pag-recognize natin sa ating sarili na tayo makasalanan, mahalaga yun sa paningin ng Diyos. Ang problema, dinideny pa, parang si Cain. Nasaan ang kapatid mong si Abel? Cain. Sabi ni Cain, aba, malay ko, hindi ako tagapagbantay baga ako sa kapatid ko. Hindi lang nagsinungaling, nang insulto pa mga kapatid. No? Nang insulto pa. Alam nyo, yung pong pag-amin na ikaw ay makasalanan, kinikilala mo na hindi ka karapat-dapat sa harapan ng Diyos at kinikilala mo na kailangan mo ng Redeemer, kailangan mo ng Savior, mga kapatid. Kailangan mo ng forgiveness. Ayan, kailangan mo ng forgiveness kasi yung repentance, kaakibat yan o kapatid yan ng confession. No? Pag ikay nag-confess, dapat meron yang repentance, mga kapatid. At ang sabi nila, totoong tayo yung mga salarin sa ating kapatid.
sapagkat nakita natin ang kahapisan ng kanyang kaluluwa nang namamanhik sa atin at hindi natin siya dininig. Kaya't dumarating sa atin ang kahapisang ito. Naghihinagpis sila sapagkat dumarating yung consequence o yung consequence sa kanilang buhay after nilang gawa ng kasamaan itong kapatid nilang si Jose. At ang sabi dito mga kapatid ko, pinatawad na ni Jose ang kanyang mga kapatid. After those statement mga kapatid na binanggit na kung saan ay sinasabi doon mga minamahal na tunay na tayo salarin. Nagsalita sila ng salitang ayon sa salita ng mga Hebreo. Ngunit hindi nila alam na si Jose naunawaan niya yung pong mga salita ng kanyang mga kapatid. Okay? Kaya ang sabi dito, pinatawad ni Jose ang kanyang mga kapatid. At ang kwentong ito ay napakaiba kung pinili niyang mapuot at maghiganti. Kita niyo mga kapatid, sa ating buhay bilang mga Kristiyano, napakahirap para sa atin ang magpatawad, mga kapatid. Di ba? Napakahirap sa atin ang magpatawad. Parang, kumbaga pag nakagawa ng masama, parang ang hirap magpatawad sa kapwa. Di ba ga? Minsan pagka medyo mabigat ang suliranin o yung problema ang dulot niya sa iyo, sasabihin mo, hindi kita mapapatawad hanggang nabubuhay ako. Di ba may mga ganong pagkakataon mga kapatid? Di ba may mga ganong tao? Kahit kapatid niya, kahit kadugo niya, ay hindi niya kayang patawarin, mga kapatid ko. Di ba ga? Pero naalala niyo ba yung isang artista? No, I forgot her name. Yung kanilang tauhan na pumatay sa mother niya, no? Si Chiripay ba 'yon? No? Yan, talagang updated si Ate Dana. Si Chiripay Pikachi daw, no? Noong nakulong pinuntahan niya, pinatawad niya, niyakap niya, umiyak sila mga kapatid. Kita ninyo? Bibihira ang ganun tao, mga kapatid. Yung bang napakabigat ng ginawang kasalanan, pero kaya mong patawarin, mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga kapatid, pinatawad ka ng Diyos, kaya dapat ka ring magpatawad. No? Hindi tayo karapat-dapat, ginawa tayong karapat-dapat na patawarin, mga kapatid. At ang sabi rito, gayon pa man, ayaw niyang maibalik ang ugnayan sa kanyang pamilya kung maaari pa rin siyang abusuhin ng kanyang mga kapatid. Di ba ganon? Kaya talagang sinuri niya, talagang tinatanong-tanong niya, inexamine niya yung kanyang mga kapatid. At ang sabi rito, hindi alam ng kanyang mga kapatid na naunawaan nila ang kanyang wika, kaya nagsalita sila ng bukas at ipinakita ang kanilang pagsisisi. 21 years of repentance according to our lesson, mga kapatid. No? 21 years, no? Yung kanilang pagsisisi, mahabang panahon, yung kanilang paghahapis, mga kapatid, no? Paghihinagpis. Kaya ang sabi dito, nakumbinsi si Jose matapos ang ilang mga pagsubok. Sinubukan niya talaga yung kanyang mga kapatid kung talagang nagsasabi ng totoo, kung talagang nagsisisi. Nagpakita siya ng pagkiling kay Benjamin, no? Ngunit hindi nagpakita ng inggit o selos ang kanyang mga kapatid, sa halip ay pinoteksyonan pa si Benjamin. Nakita niya, sinubukan ni Jose yung kanyang mga kapatid, gaya nung ginawa ng mga kapatid niya nung araw. Pero hindi man lang nakapansin ng inggit, hindi man lang nakasumpong ng selos si Jose sa kanya mga kapatid. Bagkos, prenoteksyonan pa. Kasi kung tutuusin mga kapatid, kung ang ugali ng kanya mga kapatid nung araw, sa panahon ni Jose, na kung sinabi ni Jose nung nasa Egypt na siya, iiwanin niyo yung kapatid na si Benjamin. Pwedeng sabihin nila, sige, palitan mo na lang ng pagkain, sayo na si Benjamin, palitan mo kasi 7 years yung kagutom. Pero hindi ganun eh. Hindi sila tinatawag nating ranas o nakaramdam ng inggit at selos, kundi protection for their brother, mga kapatid, na si Benjamin, mga kapatid ko. Kaya nga, ang tanong, patatawarin ko ba sila? Ito yung tanong, mga minamahal na mga kapatid. Alam nyo, yung pagpapatawad, mga minamahal na mga kapatid, ay mahina daw ang internet. Ipag-pray nyo lang mga kapatid na yung internet natin ay magtuloy-tuloy. No? Kasi parang sige daw.
Okay lang yan. Alright, tuloy tayo. Medyo nagloko ng kaunti, no? Ay, pag-pray po ninyo, maging maayos, mga kapatid. Ngayon, nakita natin, ito'y magandang lesson sa atin, mga kapatid, yung pong forgiveness. Tanong mo, ikaw ba'y nagkaroon na ng kaaway, kapatid mo sa laman, kapatid mo sa pananampalataya, kapitbahay mo, kaibigan mo dati, naging best friend mo, ngayon ay beast friend na, ha? Mga kapatid, naging mortal mong kaaway? Ang tanong dito, kaya mo ba silang patawarin? Kaya mo bang kalimutan yung ginawa na kasalanan nila sa iyo? Sabi dito sa Mateo 18:21, tanong dito ni Apostol Pedro. Sabi dito, nang magkagayoy lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang beses magkasala ang aking kapatid laban sa akin na siya ay aking patatawarin hanggang sa makapito ba? Aba, ang ganda mga kapatid ng tanong, no? Ang ganda ng tanong ni Pedro. Ito ay confirmation na malaman kung ilang beses ba dapat patawarin. Ibig sabihin, karapat dapat bang magpatawad, no? Mga minamahal. Ba't hindi yung ating live streaming interruption? Ayun. So, ang tanong mga kapatid ay, ilang beses ba dapat magpatawad? Yun ang tanong ni Pedro. Ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo ay, ang tanong kasi dito ay, makailang beses na magkasala ang aking kapatid at laban sa akin at siya'y aking patatawarin? Mga kapatid, napakaganda ng tanong ni Apostol Pedro na binigyan rin ng magandang sagot ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang sagot niya ay ito. Sabi dito, sumagot si Kristo sa 22. Sinabi ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpo. Ayan, matindi mga kapatid ha. Ilang beses ba? 7 times lang ba? Sabi ng ating Panginoon, hindi lang 7 times, kundi 70 times. Matindi mga kapatid. Ano kaya kung hindi nagsisi o hindi nagbago ang mga kapatid ni Jose? Ang tanong natin, patatawarin kaya ni Jose yung kanya mga kapatid? Di ba ga? Ito yung instances na pwede nating maisip mga kapatid. Halimbawa, yung isang tao hindi humingi ng tawad sa iyo. Kaya mo ba siyang patawarin? Mga kapatid. Tanungin nyo ang inyong mga sarili. Ask yourself mga kapatid, kaya ko bang patawarin yung taong hindi humingi sa akin ng tawad? O yung humingi na siya ng tawad, hindi mo pa rin siya kayang patawarin? Yun ang masaklap mga kapatid. No? Ang sabi rito, ang tunay na kapatawaran ay bumibilang sa pagpapatawad sa iba kahit na hindi sila karapat-dapat. O tandaan niyo yung true forgiveness mga kapatid ay bumibilang ng pagpapatawad sa iba kahit hindi karapat-dapat. Ibig sabihin, even na hindi sila karapat-dapat, kaya mo silang patawarin. Bakit? Kasi ang sabi rito, ang pag-ibig ng Diyos na nagpapatawad ng walang kondisyon ay walang kondisyon kahit tayo ay hindi karapat-dapat mga kapatid. O nakita ninyo, ang Diyos na nagmahal sa atin, naglikha sa atin, nagligtas sa atin, sa kabila na tayo nagkasala, andyan siya mga kapatid, andyan siya para tayo patawarin. Kahit hindi tayo karapat-dapat mga kapatid. Okay? Ang sabi pa nga dyan, ang pag-ibig ng Diyos nagpatawad walang kondisyon. So, dahil ang Diyos ay pag-ibig at yung pag-ibig niya nagpapakita ng forgiveness na walang kondisyon, yung kanyang mga anak, dapat ganun din ang mai-practice natin mga kapatid. Paano yan? Paano yan? Yung kaaway mo, hindi mo kayang ibigin. Sabi ni Kristo sa ating message kagabi, ibigin mo ang iyong kaaway. Ha? Kaaway ibigin? Mahirap nga ibigin yung hindi kaaway. Kaaway pa ba? O, di ba? Yun maging tanong ng tao, mga kapatid. Yun ang napakasaklap. At sabi ng Biblia, nagpapatawad tayo dahil pinatawad tayo ng Diyos. Roma 4:7. Ano ang sabi? Nagpapatawad tayo. Bakit? Kasi pinatawad tayo ng Diyos. O dapat magpatawad ka rin. Ang problema, kapag galit na galit ka, naapakan yung iyong pride, no? Yung fried chicken. Sasabihin mo, hindi kita mapapatawad. Ayoko na makita ang pagmumukha mo. Huwag ka nang pumunta-punta rito. Mga ganun mga kapatid. Yan ang masaklap mga kapatid ko, no? Ang sabi rito,
kung pinatawad natin ang iba, ang kapaitan ay nawawala. Ang nakaraan ay iniwan na at makapagpapatuloy tayo na may pag-ibig at pagtanggap. Alam niyo mga kapatid, you cannot find peace. Nandun yung gumugulo sa isipan mo kapag hindi ka nagpapatawad. Merong mabigat sa iyong kalooban pag hindi ka nagpapatawad. Sabi ng Biblia, when you forgive, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, ang kapaitan, bitterness, ay mawawala sa iyo. Ang karaniwan o ang nakaraan ay nainiwan na, ibig sabihin, tinalikuran mo na, kinalimutan mo na at maka-move on ka na, makapagpapatuloy na tayo na may pag-ibig at pagtanggap, mga minamahal na mga kapatid ko. And then, bago tayo magtapos, kunti na lang mga kapatid. Proceed tayo sa ating leksyon, kaya wag kayo sa ating divine, kaya wag kayo mawawala, no? Sabi dito, sino ang dapat mauna? Sabi dito sa Lucas 27 at 28, datapot ko, sinasabi ko sa inyong mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. O di ba, binanggit natin ito kanina lang. Gawan ninyo ng mabuti ang nangapupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa. Ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. Ang problema, yung mga gumagawa sa iyo ng masama, ipinanalangin mo nga. Pero sa kasamaan naman, di ba? Ipanalangin mo, Panginoon, yung pong nanira sa akin, sana magkasakit na. Tama bang prayer yun? Sana mamatay na. Sana ay magkasakit na walang kagalingan. Nako, masaklap yan mga kapatid. No? At ang sabi rito ay, kaya ba natin yon? Yung kaaway, pakainin mo? Di ba mga kapatid? Meron akong babasahin dito. Ito ay na-sermon ko na yata ito nung nakaraan. Sabi rito mga kapatid sa Roma, maganda ito eh. Sa ating devotional pala, no? Sa ating devotional. Sabi rito ng Biblia, mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti, Roma Kapitulo 12, versikulo 19 hanggang 21. Sabi dito, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. 19:20, kaya't kung ang inyong kaaway, tandaan niyo, remember this mga kapatid, kaya ba natin, it is a challenge, no? It is a challenge to us, mga kapatid. Nasabi rito, kung ang inyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kaya mo bang gawin yon? Kaaway mo, nagutom, kaya mo bang bigyan ng burger? No? Kaya mo bang bigyan ng pagkain, mga kapatid? And then, kung siya'y mauhaw, painumin mo. Baka ipainom mo, may kasamang lason. Yun ang masaklap, ha? At sapagkat sa paggawa mo ng ganito'y mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. 21. Ito maganda. 21. Ang sabi dito sa 21, huwag kang padaig sa masama. Okay? Huwag padaig sa masama. Kundi, daigin mo ng mabuti ang masama. Aba, napakaganda mga minamahal. Sabi ng Biblia, huwag kang padaig sa masama. Anong ibig sabihin nun? Yung bang minasama ka, ay masasamain mo rin? Matindi ha. Minasama, masasamain. No? Ang sabi ng Biblia, daigin mo ang masama sa kabutihan. Okay? Daigin mo ang masama sa kabutihan. Pag ginawan ka, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay na matigas. Mga kapatid, naalala ko tuloy na ako nasa Nagabyo. Yung tinapay doon na gawa ng isang Adventist ay talagang matigas, kasing tigas ng bato. Kahit ibato mo mga kapatid, hindi na sisira, hindi na babasag, nakakabukol mga kapatid. No? Ay pagka inaway ka, smile lang. Smile. Sapagkat ang smile ay nagbibigay ito ng tawag nito, yung response na ang kapatid pa lang ito, yung taong ito kahit inaway na, nilibak na, nakasmile pa rin. Ano ba, nagustuhan ba niya yung paninira sa kanya? Mga kapatid, hindi. Nagpapakita lang yon na siya ay naalala niya na merong Kristo na nagpatawad, nagmahal, at gusto niyang mag-move on. Kaya ganon ang reaksyon ng isang taong tunay, mga kapatid. Ngayon, dito sabi ng Biblia, sino ba dapat mauna? No? Sabi rito, kung nasasaktan tayo ng iba, okay? Remember this. Kung nasasaktan tayo ng iba, maaring nakakawasak ang ilang mga sugat. Totoo yan, no? Sabihin pa nga natin, hindi pa gumagaling ang sugat
no? Ang sakit ng sugat na ginawa mo. Aba, may mga hugot na gano'n, mga kapatid, ano? Maaari nating maramdaman ang pagiging durog, no? Nasusuklam tayo at nagagalit. Tama 'yon. Ang sabi ng Biblia, tatangkalikin ko ba ang puot at pait hanggang humingi ang nagkasala ng kapatawaran? Ibig sabihin, iyo bang didibdibin yung galit, yung sama ng loob, hanggang sa hingi ng tawad sa iyo yung iyong naging kaalitan o naging kaaway mo? Mga kapatid, yun bang ganon ang nasa ating leksyon? Ano ang dapat, ako ang dapat magpasya kung magpatawad ako hindi. So dito pinakikita, ikaw mismo sa iyong sarili ang magpasya. Kaya mo ba siyang patawarin o hindi, mga minamahal? Ito napakaganda. Kaya mo bang magpatawad o hindi? Ang sabi ni Jose, patatawarin ko ba sila? No? Sabi dito, maaari nating ibahagi sa Diyos ang ating galit. Maaari nating hilingan siyang ipagiganti ang kasalanan sa atin. Kung may papasa Diyos na natin ang ating sama ng loob, isa na lang ang paraan sa harapan. Pagpapatawad, mga kapatid. Kaya nga, sa ating binasa kanina, hayaan mong ang Diyos ang gumanti, huwag ikaw. Huh? Ang problema, mga kapatid, alam nyo ba na doon sa aming lugar ay merong pinatay? Nung may pinatay sa pamilya, gumanti rin yung kabila. Ang problema ng gumanti, mas maraming pinatay. Kita nyo, mga kapatid. Ganti-ganti lang. Sa Biblia, ang revenge hindi sa tao, sa Diyos, mga kapatid. Ilagak mo sa Kanya ang iyong pasanin, ang bigat ng iyong nararamdaman, mga kapatid. Isigaw mo sa Diyos. At ang sabi ng Biblia, pag naipapa sa Diyos mo ito, yung sama ng loob mo mawawala, yung bigat ng iyong nararamdaman maiibsan, at ang tanging paraan sa harapan para ikaw ay makapag-move on, forgive, mga kapatid. Magpatawad. Gaya ng ginawa ni Jose sa kanya, mga kapatid. Gaya ng ginawa ni Kristo sa ating mga tao, mga minamahal. Sabi nga rito, si Jesus ang pinakasukdulang halimbawa, no? Sa cross, hiniling niya sa Diyos na patawarin ang mga nagparusa sa Kanya. Ano ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo? When He was crucified, mga kapatid, sa kalbaryo ng cross, ang sabi niya, Aba, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. O di ba, mga kapatid? Ang ganda ng sagot ng ating Panginoong Jesucristo, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa, patawarin mo sila, Ama. Kita ninyo? Hindi siya ang gumanti, mga kapatid. Kasi kung gumanti ang ating Panginoong Yesus, bumaba na siya sa krus, nakipagbugbugan na siya, mga kapatid. Pero hindi ganun eh. Iyon ang napapakita na kayang magpatawad ng ating Panginoong Jesucristo. And you, being a follower of Christ, dapat kaya din nating magpatawad, no? Minsan, mahirap lang, mga kapatid, no? Mahirap, alam ko, mahirap. Pero, sa dahan-dahan, kaya mong patawarin. Lagi mong i-realize, lagi mong alalahanin kung paano ang Diyos nagpatawad sa iyo at sa akin. Ganon tayo sa ating kapwa. And then, ano ang sumunod na nangyari? Genesis chapter 50 verse 20, ang sabi diyan, at tungkol sa inyo ay inyong inilagay na kasamaan laban sa akin, ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, na iligtas ang buhay na maraming tao. Ginawang, kumbaga, yung pong nangyaring masama na ginawa ng mga kapatid ni Jose sa kanya, ang sabi ni Jose, ito'y naging blessings sapagkat naging way ng Diyos para magligtas ng maraming tao, mga kapatid. Di ba? Hindi niya inisip yung negative side, ang inisip ni Jose, yung positive side, mga kapatid. No? Minsan sa ating buhay ay pag may mga failure, iniisip lagi natin negative. No? Look at the positive side. And magpasalamat sa Diyos. Bakit? Kasi sa kabila ng negative ay positive, mga kapatid. Huwag lang sa virus magpositive. No? Kundi sa magbuting bagay, mga minamahal. So sa huli, ang sabi dito, nabuo muli ang pamilya ni Jose. Bakit nabuo muli, mga kapatid? Sapagkat na-request niya na doon manirahan, pinasundo yung kanilang tatay na si Abraham tuloy, lolo niya yun eh. Apo sa tuhod si Jose. Sabi doon, pinasundo yung kanyang tatay na si Jacob, mga kapatid. Gusto ko makita ang aking ama. No? Ako yung inyong kapatid. Alam nyo, nung sinundo si Jacob, kung inyong i-imagine yung kanyang reaksyon, sobra yung kanyang kagalakan nung malaman niyang buhay ang kanyang minamahal na anak.
si Jose, mga kapatid, no? Ang sabi pa nga ni Jacob, pwede na akong mamatay dahil alam kong buhay pa lang aking anak na si Jose. Kita niyo, mga kapatid. At naging blessings sa pamilya ni Jacob yung kanyang anak na si Jose. At ang sabi rito, nang mamatay na si Jacob, natakot muli ang kanyang mga kapatid ni Jose. Totoo kaya ang pagpapatawad ni Jose sa kanila, mga kapatid ko, no? Natakot, baka awayin sila muli kasi patay na eh. It's because of the love of Joseph to his father Jacob ay talagang yung forgiveness, mga kapatid, nangingibabaw sa kanyang puso, no? Ilang bisis ko dapat patawarin ang parehong kasalanan. Sa lahat ng panahon, kailangan hanggang tuluyan ng gumaling ang sugat. Patawarin mo ng patawarin hanggang sa maghilom ang nakabukang sugat sa iyong puso, mga minamahal na mga kapatid, no? Ang pagpapatawad ni Jose ay hindi nakabase sa emotions, sa kanyang feelings, sa kanyang pakiramdam, ngunit sa kanyang prinsipyo, mga kapatid. Maganda, no? Yung forgiveness ni Joseph sa kanyang mga kapatid, hindi based sa kanyang emotions at sa kanyang feelings, kundi sa kanyang prinsipyo, mga kapatid, na napakahalaga na magpatawad, mga kapatid ko. Hindi niya tiningnan ang negative side, ang tiningnan niya yung pong positive side, mga kapatid. At ang sabi rito, mga kapatid ko, pinatawad niya sila gaya ng pagpapatawad sa kanya ng Diyos. Naunawaan niya ang plano ng Diyos sa kanya. Walang lugar ng pagkagalit sa plano ng Diyos sa atin, mga minamahal. Napakaganda, mga kapatid ko. Walang lugar ng pagkagalit ng plano ng Diyos sa atin, sapagkat ang Diyos, kapag siya ang gumawa, kakaiba. Kapag siya gumawa, ma-amaze tayo. Pag siya ang gumawa, magwa-wonder tayo. Napakagaling ng Diyos, napakatalino ng Diyos. Sa kabila ng negative, meron palang positive side na naging blessing sa atin, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Kaya nga, sa last, mga kapatid ko, bago tayo mag-end sa ating Sabbath School lesson, Education, page 257, ang sabi rito, ang awa na ipinakita sa atin ng Diyos ay inialok niyang ipakita natin sa iba. Ang ganda, no? Yung habag na ipinakita ng Diyos sa atin ay inalok din sa atin na ipakita din natin sa iba. Ang problema, naging self-centered tayo, naging selfish tayo. Parang gusto lang nating ariin, parang yung blessing, hindi natin mai-share sa iba, mga kapatid. At ang sabi rito, hayaang ang mapusok, makasarili, mapaghiganti ay makita ang isang maamo at mababa na dinala bilang kordero sa katayan. Hindi lumalaban gaya ng tupa sa kanyang manggugupit. Hayaan silang tumingin sa kanyang tinusok ng ating mga kasalanan at pinahirapan ng ating mga kalumbayan. At matutunan nilang magtiis, magtiyaga, at magpatawad at maglimot, mga kapatid, sa mga nakaraang hindi maganda. Ganito kaganda yung leksyon nating natutunan kay Jose, mga kapatid, no? Matutunan nating magpatawad, natutunan nating mag-move on, mga kapatid, natutunan nating magtiis, natutunan nating magtiyaga, at higit sa lahat natutunan natin yung napakatinding paglimot, sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pagpapatawad, ang dapat tayong magpatawad, mga minamahal. Ang ating leksyon nagpapaalala sa atin, kahit gaano kabigat, kaya mong patawarin yan kung ma-realize mo kung gaanong pagpapatawad ang ginawa ng Diyos sa iyo at sa akin. Dahil sa kanyang love, namatay si Jesus para tayo mabuhay, mga minamahal. Ang buhay ni Jose, hindi niya tiningnan ang kasamaan na nangyari. Ang tiningnan niya yung pong kabutihan, yung blessings na naging blessing siya, hindi lamang sa mga Ehipsyo, kundi maging sa kanyang mga kapatid, sa kabila ng ginawang kasamaan, mga kapatid ko. Tayo po ay mag-pray bago tayo mag-end sa ating Sabbath School lesson, and then makakapakinig tayo ng 2 awitin, then proceed tayo sa atin pong divine. Let us pray, mga kapatid. Dakila naming Diyos, kami po ay natutuwa, nagpapasalamat sa inyo sa leksyon na amin pong natutunan sa mga oras na ito. Napakabuti mo, dakilang Diyos, sapagkat nangyari ang karanasan ni Jose upang magbigay sa amin ng magandang leksyon at maging mapagpatawad kami, maging maamo, matyaga, matiisin, gaya ng ginawa ng Panginoong Jesucristo sa amin, mga minamahal namin na mga kapatid. At hanggang sa mga oras na ito, naramdaman namin ang inyo pong pagmamahal at pagpapatawad sa amin at ang inyong habag. Maging blessing nawa ito, matatak sa aming isipan, maging inspirasyon
na anuman ang daranasin namin, hindi kami dapat nakatingin sa negative side, kundi sa positive side na kung saan way ninyo dakilang Diyos para kami tumingin sa kabutihan ninyo sa bawat isa sa amin. Pagpalain po ninyo ang aming mga viewers sa mga oras na ito, ihanda ang kanilang puso sa amin pong pakikinig ng inyong mga salita, sa amin pong divine worship. Sa pangalan po ng aming mahal na Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, sa mga oras na ito, ay tayo po ay makikinig muna ng dalawang awitin na bibigay muna sa atin ng pag-uplift ng ating soul, mga kapatid ko. And then, bago ko makalimutan, ay birthday ngayon ni, ewan ko anong pangalan, nung anak ng kapatid na Chodron. Ay, di ko alam kung yung lalaki ba niyang anak o yung kanyang babaeng anak. Happy birthday po at pagpalain kayo ng Panginoon. Makinig muna tayo ng isang magandang awitin.